guess what? For sure, familiar sa inyo tong hotel room na to. It's officially our first day. Kagabi ko dumating and mayroon akong ikukwento sa inyo. But before that, here's my OOTD. Ito yung top na binili ko sa Ukay-Ukay sa Intramuros. Tapos yung brand niya Mango. Parang 75 pesos ko lang siya nabili. Medyo kita lang yung bra ko. Buti na lang yung bra ko para siyang sports bra. Pero hanap ako ng partible para isasara natin siyang ganyan. And then this bag is from TikTok. Super nice. 400 plus lang yung bag na yan. Wala talaga akong exact itinerary. Like, gusto ko lang talaga chill, ganun. Kung saan lang ako dalhin ng pa ako. Pero may iba akong listahan na gustong puntahan. Hindi ko pa napuntahan. Never nyo pa nakita sa Bangkok vlogs ko. But for now, gusto kong puntahan tong Prato ng Market. Hindi natin siya kasi naikot. Actually, pang 5th na balik ko na to dito. Pero hindi natin siya naikot sa mga vlogs ko. Hindi ko siya napuntahan. Kasi kailangan ko din bumili ng pants. By the way, quick story time lang. Kagabi ko nag-check-in. Binook ko siya via booking.com. And feeling ko na-scam ako. Every time babalik kami dito sa Thailand. Diba? Nakikita nyo naman sa vlogs. Dito pa din kami nag-check-in. Medyo pricey kasi dito sa Cubic Prato. So, since mag-isa lang ako, I decided na dito pa din mag-check-in. Nakalagay doon room assigned upon arrival. Tapos nagtataka ko na sa 5.8 lang siya for 5 days and 4 nights. Sabi ko, medyo mura na to. So, i-go ko na. Tapos, non-refundable pala siya. Because it turned out last night na dormitory room pala siya. Hindi siya yung ganito na nakikita nyo. At yung usually na binubook namin. And mixed dormitory siya for 8 people. And then tinanong ko, sino yung mga naka-check-in, like anong nationality nila. All of them are Indonesians. I have nothing against them. But then ako lang yung nag-iisang Pilipino. Tapos ako pa yung pang-8 na kasama dun sa room. Tapos 4 na lalaking Indonesian, 3 babae. So sabi ko, I'm not comfortable if there's any way na kumuha na lang ako ng room. Kaya lang, sayang yung una kong binayad. Kaya nag-email lang ako sa booking.com kasi gusto ko talagang i-refund. Hindi naman nila in-specify dun na mixed dormitory siya. Nakalagay talaga dun as in room, hotel room. So nagbayad ako ng 8,000 plus kagabi. Philippine money. So, nabawasan yung pocket money natin. Ang gagawin ko, yung go time na lang gagamitin ko para nag-earn din siya ng points if ever na may mga babayaran ako sa mall. But I don't recommend using card, guys. Lalo na kung wala kayo sa mall. Like yung mga parang Changi lang. Kasi hindi may iwasan minsan na merong scam. So, hindi lang naman dito, pati sa ibang bansa. Although, Bangkok talaga is one of the safest country. But in terms of yung mga shopping sa mga turista, syempre hindi natin maiiwasan. Anyways, ang dami ko na sinabi, kaya ang bilis ko magsalita kasi sayang oras. Today, dadaan tayo ng Prato ng Market and then I'll try to cross sa Platinum and then Central World. Siguro din na lang tayo magla-lunch sa gusto kong puntahan na street. Dalawang luggage yung dinala ko. Nag-add ako ng 20 kilograms check-in luggage and then etong 7 kilograms. Pero kagabi, ang ginawa ko, yung kulay black, nilagay ko na siya dun sa loob ng pula. And then, nakyutan ako kasi yung miniso sa airport, puro Hello Kitty. So, nakita ko to, ayan, bumili ko ng neck pillow. Super cute. 649. Not sure kung same price din siya pag sa mall. Let's go. Hindi ko pa alam kung ano yung kakainin ko. Kasi hotdog lang saka brown rice yung kinain ko kagabi from 7-Eleven. Tapos natulog na din ako kasi pagod na pagod ako from duty. Umuwi lang ako para maligo, magbihis. And then dumiretso na ako ng airport. Nag-eSIM na lang ako. Yun yung ma-recommend ko din sa inyo, eSIM. First time ko nag-eSIM sa Korea, last March. Kasi pag land ng aeroplano, magagamit yun na agad yung data. Unlike pag bibili kayo sa mismong airport. Or yung mga SIM card sa Klook, mas mura pa din pag eSIM. Try nga natin puntahan kung nandito pa yung friend ko na masahista. Diba? Napanood niyo yan sa last vlog ko. Pero magpapamassage ako sa last day na lang. Turno yata siya. Ang ganda.
Ganda naman ito. Tapos may padding na din siya. Ang dami pala dito. Ngayon ko lang napasok tong area na to. Pero dito lang din siya sa may tapat ng Platinum, sa may looban. Ang lawak. So, before kayo mag-Platinum Mall, pwede mga nasa mall, try nyo magpunta dito sa may Platinum Market. Kasi, ang daming mura. Sobrang mura pala ng mga clothes dito. Tapos, ang gaganda pa. Halos same lang din ng mga nakikita nyo sa mall. Sa tagal ko na nagpapabalik-balik dito, ngayon ko pa lang ito pupuntahan. Kasi nakita ko sa video, parang ang mura lang ng mga tinda. Oh my God, ang laki nga niya. Guys, bumili ko sa December ng dalawang pants. Parang wide leg siya na slacks. Ganun yung style niya. So, 180 baht lang yung isa. So, dalawa binili ko. Isang color parang army green and then yung isang color black naman. So, kung pupunta kayo dito sa Bangkok, nakakainis kasi hindi ko to na-recommend sa inyo. I suggest mag-Prato ng market muna kayo and then pumunta kayo sa December kasi ang daming mura doon as in. So, before kayo mag-Platinum Mall, like kasi dito sa Platinum Mall, parang halo-halo na siya. May mura, may mahal, pero majority nandun. Ito ang ganda oh. 200 baht lang. Pero hindi ako sure kung set na siya or top lang. Tapos ang ganda ng tela niya. Guys, ang ganda neto oh. Sana hindi tayo makapirate. Ang ganda neto pero hindi siya kasya sa akin as usual sa balakang ko. So, eto nagustuhan ko yung color niya. Ito yung nag-fit sa akin. And 200 baht lang siya. Kahit yung mga ganito na set, 200 baht lang siya. Sobrang mura. Ang cute. Ang ganda ng forma. Pagtawid lang to guys ng Platinum Mall. Madami dito naggagawa ng mga nails. Yung mga nail extension. Ayan, ganyan. Kaso, medyo pricey siya. Pero ang gaganda ng mga nails. Kahit yung mga ganyan nila. Super nice. Kaya lang, ang mahal niya. Ang mahal dito, mas mura pa din siya sa atin. Kaya hindi ako nagpagawa dito. Tawid tayo ng Central World. Yan, Central World. Kasi may bibilin ako dyan ng perfume. Sa amin tayo sa Bath & Body. Ano ba yan? Sabi ko pa naman, mag-shopping ako pag sa last day. Pero, hindi ko na naman napigilan. Sa Saturday pala dito tayo sasakay. Yan, yung bangka dyan. Papunta dun sa friend namin. Pero may pupuntaan tayong place mamaya. Doon ako kakain. Doon na lang ako mag-lunch or late lunch. Gusto ko lang munang ikutin ulit ng Central World. Tapos yung Siam Square. And siguro tomorrow na lang tayo mag-Icon Siam. Kasi feeling ko, yung gusto kong puntahan, kung saan tayo mag-food trip or kakain,
Patatapos naman natin siya today. Kung gusto nyo mag-jogging, super walkable lang. Kasi itong bridge na to, nakakonect na siya sa lahat. Even yung bridge na nasa likod ng Central World, connected na siya. Kaya malalakad yung mga malls dito. And then yung Big C, katapat lang siya ng The Market Bangkok and Central World. Kung gusto nyo mag-shopping talaga like yung mga pasalubong, mas madami kayong pagpipilian sa Big C. Pero since hindi naman tayo magaganon, gusto ko lang mag-restock ng mga ointment, ng mga inhaler, ganyan. So doon na lang ako bibili sa may Pratunam yung pinagbibilhan ko din. Para hindi na din tayo may kipagsiksikan kasi sobrang crowded sa loob ng Big C. Yun lang din yung isang problem dyan. Ang dami kasing namimili. And then later mag-grab ride na lang tayo. Yung motor 42 baht lang siya. Hindi ko lang sure kung magkano from here. Na-miss ko yung view na yan. Ang aga yung Bangkok street food nila dito. Usually kasi gabi lang yan. Pero ngayon, ang aga pati sa labas, ang daming Changi. Guys, ito pala yung sikat na pabango dito. Yan. Yung meat. Sobrang bango niya and long lasting as in. Dito yan sa Central World. So yan, bumili ko ng dalawa. Gusto ko lang siyang i-try. Tapos yung isa pinasabay ni Doc Sharp. Punta naman tayo sa Sephora. Para mabawasan na din yung mga ginagastos-gastos ko. Kasi dito naman nagpapabili sa akin yung pamangkin ko ng lipstick and deliver niya ako. So yun, bilid lang natin. Yun yung favorite shade ko na in-order niya. Tapos gusto niya din ng ganong shade. Kasi maganda talaga sa long lasting yung Sephora na lip stain. Kahit kumain ka na, as in naglalast talaga siya sa lips. Cotton pads nila dito. Medyo malaki siya. At yung binili ko last time sa Hong Kong, mabango siya. May parang vanilla coconut. Pero ito yung marirecommend ko sa inyo. This one. Like, super bango niya. Nasa 1,680 baht siya. Heaven tong Sephora. Pero wala naman talaga akong plans na bumili dito. Except dun lang sa lipstick. Kasi nga, super favorite ko talaga yung lipstick niya. Saka yung shade niya. Number 84. Tapos new packaging na din sila. So, nabili na natin yung dalawang lipstick. And cotton pads. Tapos, nag-add na lang ako ng pouch. Ang mura talaga ng Pop Mart dito sa Bangkok. Kumpara dyan sa Pilipinas, although syempre given na yon na may mga tax and all that, pero yung Pop Mart dyan kasi sa Pinas, medyo pricey pa din siya. Dito mabibili nyo lang ng 500 to 700 yung mga Crybaby. Tapos minsan may mga discount pa. And then meron naman din ako nakita ng mga fake na Crybaby, pero hindi siya mukhang fake. Noon trinay ko dito sa Pop Mart na store, same na same lang. Tapos ang price niya nasa 400 to 500 pesos pag kinonvert. Anyway, so gutom na ako. It's 1:28 PM na. Pero alam nyo, dito sa labas ng Central World, medyo pricey to eh. Itong market na to. Kalong cute ng mga case. Oh, may ganyan pa. Super nice. 150 baht pa din naman. Ayun no, medyo pricey yan mga yan. Mas mura pa din doon sa area ng Platinum. Natikman ko na yan, in fairness masarap. Parang lasang chicharon. Bili tayo ng coffee.
dun sa binibilan ko. Bumili ko ng mango sticky rice, Thai tea, tapos pinya. Sorry. Yan yung pawis ko. Sobrang init sa labas, as in. Pero in fairness ang ganda ng foundation ng Enigma. And then yung powder ko is the Kiko Milano. And then yung lips ko, yung NARS na matte liquid lipstick. And then yung Rhode for the cheeks and eyelids. Ayan, okay pa din naman siya. Anyway, so, and bumili ko sa Meet nung pasabay ni Doc Char na perfume. Ang mahal, nakakaloka. Pero bumili lang din ako nung maliit na size. Ang bango niya, in fairness. And then, I also got yung lipstick na favorite ko from Sephora. Tapos, pouch. Sephora pouch. Super nice. And then, bumili ko ng favorite kong cotton pads. Kasi nga, pang tanggal-tanggal lang makeup pag nandito. Ayan. Iba na pala yung packaging niya, but it's the same shade. So, tag-isa kami ng pamangkin ko. Thank you, Marie. Nilibre nga ako nung half nung price. Ayan. Tapos, sa Bath & Body, nagpunta ako. Kaya lang, ang problem ko doon, yung gusto kong scent, wala na. Face out na siya. So, yan. Then, humingi lang ako sa Sephora ng extra paper bag. Kasi nga, yung mga binili kong pants sa December and sa Platinum. Super nice. Para kasi ang hirap kasi magbit-bit ng madaming plastic. Ayan siya, oh. Parang army green. Ang ganda. Tapos, parang slacks. Super nice nung fabric niya. Tapos, wide leg talaga siya. As in, ang ganda. And then, garters. Fit naman siya sa malaki kong balakang. I also got yung color black. Ang ganda. Pero yung pinaka-favorite ko talaga na hindi ako sure kung magkakasya sa akin. Sana kasya. This one. 200 baht lang. Maong siya na brown pants. And hopefully, hindi yung mahawa yung kulay nito pag nilaban. Like, hindi siya nag-fade. Ang ganda, oh, diba? Ang ganda niya. So, I think gagamitin ko. And then, yung nude na sleeveless na top na binili ko sa TikTok. 200 baht. Imagine. Tapos, medyo wide din yung sa dulo niya. And then, Chuck Taylor na blue. Yung blue ko din, isa nadala ko. So, let's eat. And then, magpapahinga ako, maliligo. Grabe init. At yung ito-turn ako pala. This one. O, diba? Bagay siya. Anyways, ligpitin ko lang itong pinamili ko and then I'll get back to you.